Binaril daw umano si Goldagal habang nagsasagawa ng show niya sa Pampanga. Diba? Alam nating lahat kung sino ang mga demonyong nagbabanta sa buhay niya. Tingnan nyo na naman. Ibinibintang na naman sa Iglesia ni Cristo. Siyang nagpasikat sa terminong kulto. O, tignan nyo kung paano sila bumastos sa amin. Tignan nyo. Dahil sa aircon daw sa loob ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. Tignan nyo mga kababayan, paano nila gawang katatawanan yung aming pananampalataya. RIP Mr. Gold. Sakaling wala ka nga. RIP Mr. Gold. Kung sakaling wala ka na nga. All of us will die, but there's no more beautiful death than to die doing your passion. Tignan mo. Isa pa daw karangalan na gawin ang pagkamatay dahil ginawa daw niya yung passion niya. Manila, Philippines. There is no evidence that any member of the Iglesia ni Cristo was involved in the murder of Father Richmond Nilo in Zaragoza, Nueva Ecija last Sunday. Philippine National Police Chief Director General Oscar Agbayalde. Sinabi na rin ito ng PNP Chief. Walang sino mang miyembro, walang sino mang kaanib ng Iglesia ni Cristo ang kasangkot dito. Nagkaroon ako ng ex-girlfriend na taga-Iglesia ni Cristo. May taga-Iglesia ba tonight? Wala akong pake sa'yo. May na akong isa sa inyo. No? Pero, may mga mas okay naman na religion siya. Pero, may aircon sila eh. First time na nakaapak ako doon sa kapilya nila, mangha-mangha talaga ako na daming aircon eh. Binilang ko pa 1, 2, 3, 4, 5. Ang lamig. Cool. Cool to. Nagtagal kami yung 3 years ng ex ko na yun. Kaya nung naghiwalay kami mga tanong ako sa sarili ko, like, isa na doon yung ano nang gagawin ko ngayon sa mga slack sa cabinet. May mga nagtatanong sa akin, paano ko daw napasagot, paano ko na niligawan. Nirekta ko lang talaga yung feelings ko. Ganun lang kasimple. Like, sinabi ko agad sa kanya, alam mo, I love you, Eduardo Manalo. Like, kailangan ipaalam mo na mahal mo yung founder, di ba? Parang ang dali gumawa ng kasalanan pag taga-iglesia ka actually para sa akin. Kasi, pag sa Katoliko, yung mga picture ni Jesus sa mga kwarto ng lola, tita nyo, yung, alam mo yung sumusunod sa iyo yung mata niya, kahit saan. Ang hirap magjakol. Pero pag tinignan mo, mukha ni Eduardo Manalo. Mukha lang siyang unsuccessful na abogado. Alam mo yung nagnonotaryo lang. Tapos nag-away kami ng ex ko niya, sabi niya, at least totoo si Eduardo Manalo. Mga kababayan at mga kapatid, kumusta po kayo? At meron na naman po tayong bagong balita na gumulat sa ating paggising. Kilala niyo ho ba si Goldagal? Viral na viral ngayon sa social media. At nag-viral ito noon dahil sa kanyang ginawang joke sa pamamahala at ng buong Iglesia ni Cristo. At wala siyang takot, wala siyang galang na binastos ang aming pagka-Iglesia ni Cristo. Ngayon, ano bang nangyari kay Goldagal na meron daw show sa Pampanga? So, nag-research ako mga kababayan at tinalakay din ito ni Munting Kaalaman. Ito, di ko naman kilala ito mga kababayan eh. So, anong nangyari? Sabi dito, sabi ni Gabriel Pangilinan, unconfirmed reports that Goldagal was allegedly shot dead after his show in Pampanga.
There is no confirmation yet from his show, but we are condemning this action. Ako ay nakikiramay sa pagkamatay ni Gold Dagal kung totoo man ito. Diba? Ito yung sinabi, mga kababayan. My previous post was deleted because it was misinterpreted. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang iyong mga kaaway. Pagpalain ang mga sumusumpa sa inyo. Gawan ng mabuti ang mga napupot sa iyo. At idalangin ninyo ang mga nanlalait at umuusig sa inyo. Matthew 5:43 hanggang 44. Ito pa yung sinasabi, mga kababayan. Itong si Gold Dagal, mga kapatid, alam po ito ng mga kapatid kasi viral po ito noon eh. Talagang binastos po niya ang pamamahala, lalong-lalo na po ang ka Eduardo Manalo. Mga kababayan at mga kapatid, pagka kasi binastos mo ang pamamahala, sinabi na sa Biblia, 41:11, lahat ng kakaaway sa'yo at bumabastos sa'yo at manlalait sa'yo ay mga papahamak. Yun po ang sabi sa Biblia, mga kababayan. Ituloy pa natin. Gold Dagal, an infamous stand-up comedian who included the INC in his jokes, was shot dead at Arresto in Pampanga where he was set to perform. Nabaril daw ito, mga kababayan, kung saan mag-show ito. Grabe, ano? I'm not accusing that it was the INC who ordered him dead. O mga kababayan, itong pagkabaril ni Gold Dagal, binibintang na naman sa Iglesia ni Cristo. Sabi dito, pero sinabi niya, I'm not accusing that it was the INC who ordered him dead. Parang pinapalabas niya, hindi naman ako nag-aakusa na itong pagkamatay ni Gold Dagal ay utos ng Iglesia ni Cristo. O tignan niyo, mga kababayan, nag-aakusa agad kayo sa nangyari dito sa stand-up comedian na ito, mga kababayan. Nakita niyo naman po yung kanyang ginawa sa video niya na ginawa niyang katatawanan. Pati yung magulang ng babae na naging girlfriend niya, yung girlfriend niya habang gumagawa sila ng pagtatalik, ginawa niya ng kwento at idinamay pa niya ang pamamahala, mga kapatid at mga kababayan. Di ba nasa Biblia na sinabi doon na 41:11 na lahat ng manlalait, lahat ng mga kakaaway sa'yo, mga alipusta sa'yo, manlalait at gawan ka ng masama, maglalaho ang mga ito. Hinulaan po ito ng Biblia, mga kababayan. Lahat ng pang-aalipusta, lahat ng mga gagawa ng kasamaan sa pamamahala, alipustahin ang kanyang mga hinirang sa lupa, hinulaan po ng Biblia. 41:11, lahat ng mga gagawa sa iyo ng kasamaan, masusumpa, mga glalaho, mga mamatay. O tignan nyo, ang nangyari dito kay Gold Dagal, hinulaan po ng Biblia. Ibig sabihin, pinarusahan po ito ng Diyos. Ngayon, kumakalat po sa social media, binibintang sa Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Kaya mga kapatid, mag-iingat po kayo sa mga comment nyo po sa FB. Kasi baka gamitin po yan ng mga kumakalaban sa Iglesia ni Cristo at ma-screenshot nila at pagbintangan kayo, ay mainit na balita ito. Ituloy pa natin, mga kababayan at mga kapatid. Gagamitin ito ng mga kalaban ng pamamahala at ng Iglesia ni Cristo para itong pagkabaril kay Gold Dagal, ibibintang sa pamamahala. Nakikita nyo naman at nababasa nyo sa mga social media. Ito po, ang sabi,
may stand-up comedy today, yung Pampangas Jess, with Gold Dagal. Pero may barilan. Daw. At binaril si Gold Dagal dahil sa INC joke niya. Isipin nyo mga kababayan, nag-conclude agad na dahil po sa INC joke niya. Before. Pero may barilan daw. At binaril si Gold Dagal sa INC joke niya. Before. Can anyone confirm this? Ang latest news, we have was a comedian was shot more than once. Tapos targeted lang sa kanya. We're not sure who was it. Stay safe mga taga Angeles and Marisol. Sana magawan ng action ito. Ayan mga kababayan. Ito, kung sino man po ang gumawa at mapatunayan, dapat maparusahan mga kababayan. At huwag nyo pong ibibintang sa Iglesia ni Cristo at kung wala naman kayong matibay na batayan at ebidensya, mag-iingat po kayo sa pagbibintang nyo. Kasi, baka makasuhan kayo at mademanda. Lahat po ng sasabihin po natin dito sa social media, mga kababayan at mga kapatid, mag-iingat po kayo kasi gagamitin po ito ng mga kumakalaban sa Iglesia ni Cristo. Ang dami mga kababayan, no? Confirm pa talaga. RIP Gold Dagal. Rest in power Gold. Gold was a comic with crude humor, but to us, he's one of the few people who stood up against human rights violations and indoctrination. Hustisya para sa iyo, Gold. Salamat sa suporta mo sa Project Jade. Pahinga ka na. Confirm daw ito mga kababayan. Ayan, merong mga ito pare ng Tondo, nag-comment. May mga nagme-message sa akin na wala na raw si Gold Dagal. Nakakabigla. Sigurado akong walang kinalaman ang reliyon sa pagkamatay niya kasi ang reliyon ay puro pagmamahal at malasakit lang ang pinamamahagi sa kapwa at hindi violence. Saludo ako sa iyo Gold Dagal. Sa kabila ng mga pagbabanta sa buhay mo, tinuloy mo pa rin ang passion mo at pagmamahal sa ginawa mo. Rest in peace, kapatid. Alam nyo mga kababayan, pwede naman mag-joke. Pwede kang mag-joke, pero huwag kang manlalait, huwag kang mangbabastos, huwag kang maninira na wala namang katotohanan. Okay lang na magpatawa tayo, di ba? Yung nakakatawa. Pero itong ginagawa kasi ni Gold Dagal, below the belt. At talagang meron siyang tinitira talaga. So, hindi natin alam kung bakit nangyari kay Gold Dagal ito. Kaya mga kapatid, mag-iingat po kayo sa mga i-comment nyo kasi baka maano yan. Gagamitin ng mga kalaban at talagang ibibintang po sa Iglesia ni Cristo. Napanood nyo naman yung video nito mga kapatid at mga kababayan. Sinabi na talaga sa Biblia ito 41:11 na lahat ng manlalait sa iyo, babastos sa iyo, aalimura, aalipusta. Mga wawala at maglalaho ito. Yun po ang sabi ng Biblia. Ano pa mga kababayan? Ang daming ang comment. Stand-up comedian Gold Dagal, known for his controversial jokes about the Iglesia ni Cristo, was shot dead before a performance in Pampanga. Grabe, mga kababayan. So ngayon, itong issue na ito na nangyari kay Gold Dagal, nakatutok sila sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo na binibintang nila yung pagkamatay dito. So mag-iingat po kayo mga kababayan. Kung wala naman kayong ebidensya na sa pagbibintang nyo, kung sino ito, dapat mapanindigan nyo kung magbibintang po kayo. Kasi kaming mga Iglesia ni Cristo na magkakapatid, hindi po kami gumaganti.
Mga kababayan, mahal po namin ang aming pamamahala. Nagre-react lang po kami sa mga paninira nyo sa amin. Mahal na mahal po namin ang aming pananampalataya. Ginerespeto namin ang ka Eduardo Manalo. At hindi po siya nag-uutos ng kung anumang mga maling gawain. Hindi po niya kayang iutos o wala kaming sa tagal ko na po mula pagkabata na pagiging miyembro ng Iglesia ni Cristo. Wala pong isang kahit anong utos na magalit ka sa kapwa mo. Magtanim ka ng galit sa kapwa mo. Huwag mong ibigin ang kapwa mo. Walang ganon. Ang laging inuutos sa amin, mahalin ang mga kapwa mo. Mahalin ang mga taga-sanlibutan. Walang inuutos sa masama na ganyan mga kababayan. Tapos sasabihin nyo, kasalanan na naman ng Iglesia ni Cristo. Yung nangyari din sa Paris, sa Nueva Ecija, na kinonfirm din ng kapulisan na walang kinalaman ng Iglesia ni Cristo. Tapos yung ibang kumakalaban sa Iglesia ni Cristo, pilit na binibintang at kinakabit ang Iglesia ni Cristo sa nangyari sa Pari. Ang may kasalanan pala, kapwa niya, nakareliyon niya, na nakaalitan niya. Tapos sinasabi, kasalanan ng Iglesia ni Cristo yan. Diba yan yung mga binabato ng mga kaaway? Ngayon, itong nangyari kay Goldagal, ganun na naman mga kababayan. Sinabi na rin sa Biblia lahat ng kakaaway sa'yo, aalipusta sa'yo, aalimura, at lalapastangin ka. Kakastiguhin ng Diyos at paparusahan. Ito nangyari. Meron po kasing paghihiganti ang Diyos sa iba't ibang pamamaraan, mga kababayan. Kaya wag po kayong magsasabi na kasalanan po ng Iglesia ni Cristo itong nangyari dito. Basahin pa natin mga kababayan. Si Goldagal nga pala, yung komedyante na nagpauso ng sikat na joke sa INC na kulto. Isipin nyo, tinatawag na kulto ang aming pananampalataya. Binaril daw siya kagabi sa kalagitnaan ng show niya sa Pampanga. May mali talaga at masama ang kutob ko sa motibo ng pagbaril sa kanya. Tignan nyo yung mga caption nila. INC kulto. Isipin nyo, binibintang sa Iglesia ni Cristo yung pagka wala ng taong ito. Ang dami dito. Eto, Pinas Now, Pampanga. Patay ang viral instant comedian na si Goldagal matapos barilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek bago ang kanyang nakatakdang pagtatanghal kagabi sa isang comedy bar sa San Fernando, Pampanga. Si Dagal na sumikat sa social media dahil sa kanyang matapang at sa satirikong religious skits ay matagal nang nakakatanggap ng death threat mula sa hindi natutukoy ng mga grupo. Ayon sa mga nakasaksi, ilang minuto bago siya sumumpa sa entablado, bigla na lang siyang pinuputukan ng 2 beses ng isang lalaking naka-helmet at mabilis na tumakas sakay ng motorsiklo. Ngunit, dinala pa sa pinakamalapit na hospital si Dagal, ngunit idineklarang dead on arrival. Hindi na raw umabot ito. Samantala, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo ng pamamaril. At kung may kinalaman ito sa kanyang controversial na content. Mga kababayan, malalaman po ito sa investigasyon ng mga pulis. Malalaman natin dyan. Huwag muna kayong magtuturo kung sino. Kung sino man po ang may kasalanan dito, mananagot sa batas. Pero huwag kayong magbibintang. Mga kapatid, mag-iingat po kayo sa mga pagko-comment nyo po sa social media. Kasi gagamitin po yan ng mga kumakalaban sa ating pamamahala at ng ating pagka-Iglesia ni Cristo. Ibibintang po nila sa atin, mga kapatid. Kaya mag-iingat po kayo. Ayan
O dito mga kababayan, o eto, may nagkomento dito, si Leo Gatchalian. May balita na patay na ang paboritong komedyante ng mga Katolikong si Gold Dagal, na pinaglaruan sa kanyang comedy ang ka Eduardo V. Manalo at ang buong Iglesia ni Cristo. Ito na. Pang-ilan na ito sa mga taong pinatahimik ng Diyos permanently. Mga taong ginawan ng masama, nilibak at pinaglaruan ang INC sa iba't ibang kaparaanan. Wala pong kasalanan ang Iglesia ni Cristo kay Gold Dagal para paglaruan at ilagay sa katatawanan ang leader at ang INC sa kanyang kabuuan. Lately, dahil sa kanyang ginawa, siya mismo ay natatakot sa sarili niyang anino. Pati ang walang muwang na di umano'y GF niyang INC member ay iniligay niya sa kahihiyan sa pamamagitan ng mahalay na salita. Palakpakan naman ang spectators niyang mga Katoliko habang nilalapastangan ng komikero ang umano ay GF niya. Ito yung pagtatanghal niya, talagang gumawa siya ng kwento. Condolence sa mga naiwang pamilya. Ewan ko kung hindi ninyo ikinahihiya ang inyong kamag-anak at iyong iiyakan ang kanyang untimely death. Pero tiyak na mababawasan ang kabastusan sa social media dahil sa kanyang pagkamatay. Ito yung mga comment mga kababayan na naglalabas din ng simpatya. But nevertheless, sa mata ng batas na tao, kapag ang isang tao ay patay na, extinguish na ang lahat ng kanyang kasalanan, pero hindi ang kanyang kasalanan sa mata ng Diyos. Magkakaalaman lamang tungkol dito sa araw ng paghuhukom. Ito yung sinabi ng nagko-comment. Marami na naman akong nababasang mga taong malilikot ang guni-guni. Tulad ng mapatay si Father Nilo, wala pang investigasyong natatapos ay may konklusyon ng ginagawa na malamang daw ay INC member ang pumatay. O tignan nyo, kaya itong kay Gold Dagal, sasabihin na naman nila, INC member na naman ang may kasalanan. Sasabihin na naman nila, inutos na naman ng pamamahala, mag-iingat po kayo. Kasi yung mga pamimintang nyo, kung wala kayong matibay na ebidensya, mananagot po kayo sa batas. Kamukat-mukat mo nang lumalabas na ang resulta ng investigasyon ng PNP, kapwa Katoliko pala ang salarin sa pagpatay kay Father Nilo at cleared ang INC. O, tignan nyo, ayon sa lumabas na investigasyon ng kapulisan, ay wala pong kasalanan ang Iglesia ni Cristo. At napag-alaman dito na kareliyon niyang may kasalanan. Kamukat-mukat mo nang lumabas ng resulta ng investigasyon ng PNP. Kapwa Katoliko pala ang salarin sa pagpatay kay Father Nilo at cleared ang INC. Again, may napatay na namang kritiko ng INC. Naglalabasan na naman ang maraming Katolikong investigador. Again, pointing their accusing finger to the INC. O yan. Pinapalabasan naman na Iglesia ni Cristo ang may kasalanan. Pagka may mga pumapanaw na kalaban ng INC, laging pinopoint out nila, ay, Iglesia ni Cristo yan. Pinatay ng Iglesia ni Cristo. Huwag ganun. Huwag po kayong mamimintang kasi pag lumabas na naman ang investigasyon, mapapahiya na naman kayo. Huwag niyong ibintang sa pamamahala. Wala pong ganyan na inuutos sa amin ng pamamahala. Lagi niyang sinasabi na nasa doktrina namin, mahalin ninyo ang inyong kapwa. Tignan niyo si Epifanio. Diba? Nagtatago na yon si Epifanio. O, kung inutos sa amin na gawan ng masama, di matagal na. Walang inuutos ang pamamahala sa amin. Kumbaga, si Epifanio, yung mga paninira niya, kami, gaya namin. Sinasagot lang namin yung kanyang mga bintang na mga paninira.
Pati kay Congressman Marcoleta na sinasabi niyang drug lord, sinasagot lang namin ang taong ito. Kaya mag-iingat po yung mga kumakalaban sa Iglesia ni Cristo. Huwag kayong mamintang kung wala naman kayong matibay na ebidensya. Mananagot po kayo sa batas. So itong nangyari kay Goldagal na isang stand-up comedian na bumastos sa buong Iglesia ni Cristo, nahulaan ito ng Biblia, mga kababayan. Nahulaan po ito na lahat po ng pambabastos o gagawin ng kalaban sa kanyang mga hinirang, patatahimikin ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan. Tignan nyo. Walang kasalanan ng Iglesia ni Cristo dito. Talagang may Diyos ang Iglesia ni Cristo. May nagbabantay talaga. Walang inutos ang pamamahala na gawan ng masama ang aming kapwa. Ang kanyang sinasabi, mahalin nyo ang inyong kapwa, gaya ng pag-ibig nyo sa mga kapatid natin. Kasi nag-aakay pa nga kami ng mga magiging Iglesia ni Cristo. Kaya huwag kayong magbibintang kung ano yung mga iniisip nyo. Mag-antay po tayo sa mga lalabas na investigasyon kung ano yung magiging resulta ng nangyaring ito kay Goldagal na isang nang bastos na bumastos sa buong pamamahala at inalimura ang mga kapatid at ng buong Iglesia ni Cristo na ginawa niyang katatawanan ng aming pananampalataya. O tignan nyo, ayon sa mga balibalita kasi mga kababayan, habang bumabiyahe siya, pag nakakakita siya ng mga kapilya, yan na naman yung kapilya ng kulto. Eto na naman yung mga kulto. Ganun daw sinasabi niya, mga kababayan. Tignan nyo kung paano niya bastusin ang pamamahala para maging sikat. Itatapik niya, iko-content niya yung Iglesia ni Cristo para maging sikat siya. Pwede naman maging sikat. Pwede namang maging famous, pero wag kang mangbabastos. Wag mong sisiraan ang Iglesia ni Cristo. 'Di ba ganyan yung ginagawa nila, yung mga vlogger para maging viral? Ginagamit nilang Iglesia ni Cristo. Tignan nyo dito. Sumikat siya sa pangbabastos. Maraming nagalit dito syempre kahit sino ba naman bastusin mo ang pamamahala namin. Murahin mo kung ano-anong ibibintang mo. Yung aming pagka-Iglesia ni Cristo. Yung tawag daw na kapatid ay parang mga NPA. Yung kapilya daw ay napakalamig. Kaya cool to daw. Binastos din niya yung sinasabi niyang girlfriend niya na habang gumagawa daw ng kamunduhan ay tinawag daw niyang kapatid ito. Tignan niyo mga kababayan kung paano pinarusahan ito, mga kababayan. Ito, sa Biblia po ito. Nakasulat sa Biblia ito, mga kababayan. Hinulaan ang mga taong lalapastangan sa pamamahala, lalapastangan sa kanyang mga hinirang. Paparusahan sila ng Diyos sa iba't ibang mga paraan. Kaya, ang dami ayon sa sinabi ng PNP doon sa pari sa Nueva Ecija, no Iglesia ni Cristo linked to slay of priest PNP. Manila, Philippines. There is no evidence that any member of the Iglesia ni Cristo was involved in the murder of Father Richmond Nilo in Zaragoza, Nueva Ecija last Sunday. Philippine National Police Chief Director General Oscar Agbayalde. Sinabi na rin ito ng PNP Chief. Walang sino mang miyembro, walang sino mang kaanib ng Iglesia ni Cristo ang kasangkot dito. Tignan nyo. O yan dami. Binaril daw si Goldagal habang nagsasagawa ng show niya sa Pampanga. Diba? Alam nating lahat kung sino ang mga demonyong nagbabanta sa buhay niya. Tingnan nyo na naman.
Ibinibintang na naman sa Iglesia ni Cristo. Siyang nagpasikat sa terminong kulto. O, tignan nyo kung paano sila bumastos sa amin. Tignan nyo. Dahil sa aircon daw sa loob ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. Tignan nyo mga kababayan, paano nila gawang katatawanan yung aming pananampalataya. RIP Mr. Gold. Sakaling wala ka nga. RIP Mr. Gold. Kung sakaling wala ka na nga. All of us will die, but there's no more beautiful death than to die doing your passion. Tignan mo. Isa pa daw karangalan na gawin ang pagkamatay dahil ginawa daw niya yung passion niya. Yung pangbabastos sa Iglesia ni Cristo. Eto mga kababayan, sinasagot lang po natin yung mga paratang po nila sa amin. Ako wala akong galit dito kay Gold Dagal. Nakakalungkot din mga kababayan na itong taong ito, yung kanyang pagkawala, masaklap. Nalulungkot po ako mga kababayan. Nalulungkot po kaming mga magkakapatid sa Iglesia ni Cristo. Pagka may mga ganitong nangyayari. Hindi kami gumaganti. Sabi ko nga po sa inyo, lahat po kaming magkakapatid sa Iglesia ni Cristo. Malaki pong respeto namin sa mga kapwa po nating mga hindi natin kapanampalataya. Yung mga ganitong pangyayari, ipinapanalangin namin na sana po masolve po itong kaso na ito, na makita at makilala kung sino man yung perpetuator dito, kung sino man yung gumawa at gumawa dito. Diyos na ang bahala. Batas ng Diyos, batas ng tao. Gaya nung magkaroon ng due process of law, mga kababayan. 'Di ba? Ganun dapat. Huwag tayong manghuhusga kayo, inuhusgahan nyo agad kami. Na Iglesia ni Cristo agad yung may kasalanan. Tignan nyo, nasaan yung batas doon? Tignan yung ginawa kay Tatay Digong. 'Di ba? Hinuli basta tapos dinala doon sa abroad. Hindi man lang nilitis dito, hindi man lang nilitis sa korte natin. Ngayon, ganyan ginagawa niya sa amin. Nasaan ang hustisya doon? Na agad-agad ibibintang nyo po sa amin ng mga Iglesia ni Cristo na ang gumawa dito ng masama ay mga kapatid. Patunayan nyo muna yan. Huwag po kayong magbibintang sa aming pamamahala. Mahal na mahal po namin ang aming pamamahala. Ang ka Eduardo Manalo, nire-respeto namin. Binabastos nyo po ang aming pamamahala. Binabastos nyo ang aming pananampalataya. Ginagawa nyong content nyo sa inyong paggawa ng content para kumita kayo. 'Di ba? Kami, wala kaming sinisiraan na kahit sino. Sinasabi lang namin yung mga totoong doktrina. Yan lamang po yung aking bahagi mga kababayan at mga kapatid. Sana po itong nangyaring ito magkaroon po ng malinaw na investigasyon kung ano man yung talagang nangyari dito, sino yung gumawa sa kanya. Pero ang masasabi ko po sa mga kapatid, mag-iingat po kayo sa mga comment nyo kasi gagamitin po ito ng mga kumakalaban po sa Iglesia ni Cristo. Kaya ang masasabi ko dito, nalulungkot din po kami bilang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nakakalungkot po na makita po at malaman sa ganyang kalagayan po si Gold Dagal na isa po sa mga bumastos sa aming pananampalataya at pinaglaruan ang aming leader na si Ka Eduardo Manalo. Kaya mga kababayan at mga kapatid, itong nangyaring ito, magkaroon po sana ng tamang pagpapasya, tamang investigasyon para malaman kung sino man po yung gumawa dito. Salamat po at sa mga kapatid, ano lang po, ingat-ingat po kayo sa mga komento nyo. Baka gawing yan, laban sa inyo. Alam nyo na yung kumakalaban sa Iglesia ni Cristo, gagawa lahat ng mga paraan para masira ang ating pananampalataya. Salamat po mga kapatid at mga kababayan. Yan lamang po ang ating bahagi. Sana po i-share nyo po itong video na ito, lalo na po sa mga kapatid natin na
itong nangyari sa taong ito ay binibintang sa ating pamamahala at ibinibintang sa atin na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na tayo daw may kasalanan. I-share nyo po ito para malaman po nila yung totoo na tayong mga Iglesia ni Cristo ay hindi marunong gumanti. Sana malaman kung sino man yung gumawa dito at magkaroon ng hustisya. Yan lamang po mga kababayan at mga kapatid. Salamat po. Once again, ako si The Wonders sa Philippines. Isang like, isang share po at isang subscribe sa ating YouTube channel. Salamat po.